Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog. Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Minsan, ang isang simpleng click ay sapat na para gisingin ang isang nakaraang matagal na nating ibinaon. Paano kung ang friend request na iyong tinanggap ay hindi lang pala pag-add sa social media, kundi pag-add muli ng gulo at tamis sa buhay mong tahimik na? Kapit lang, dahil sisimulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Giselle, isang simpleng may bahay rito sa Iloilo. Ang buhay ko ay umiikot lang sa pag-aasikaso sa asawa kong si Robert at sa aming 2 anak. Tahimik, payapa, at masasabi kong kontento na ako sa takbo ng tadhana. Pero alam mo Ate J, kahit gaano mo pala kalinis na nililigpit ang mga gamit sa baul ng iyong alaala, may mga pagkakataong ang tadhana mismo ang magbubukas nito para sa iyo. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata at nasa night shift naman ang asawa ko, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang Facebook ko para mag-scroll. Pampalipas oras habang hinihintay ang antok. Doon ko nakita ang isang notification na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Harry Mendoza sent you a friend request. Si Harry, ang lalaking naging mundo ko noong high school kami rito sa Iloilo. Ang unang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal at siya ring unang lalaking nagparamdam sa akin kung gaano kasakit ang maiwan nang walang pasabi. 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na ang huling balita ko sa kanya bago siya lumuwas ng Maynila at tuluyang mawala sa radar ko. Napatitig ako sa profile picture niya. Hindi na siya ang payat at dugyutin na Harry na kilala ko. Mukha na siyang kagalang-galang, nakasuot ng polo at bakas sa kanyang mga mata ang maturity. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Iyong ngiti niyang tila may pilyong balak na laging nagpapalambot sa tuhod ko noon. Inabot ako ng halos 1 oras bago ko napagdesisyunang pindutin ang button na confirm. Sabi ko sa sarili ko, wala lang naman ito. Friend request lang, matatanda na kami. Pero Ate J, ang wala lang na yon ang naging mitsa ng isang apoy na akala ko ay matagal na nating napatay ng ulan ng panahon. 5 minuto pa lang ang nakakalipas. Matapos ko siyang i-accept, tumunog ang messenger ko. Giselle, ikaw pa rin ba yan? Kumusta ka na? Biglang nag-init ang mga pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko, gayong nasa kabilang kwarto lang ang litrato ng asawa ko. Oo, ako to. Kumusta Harry? Ang tagal na, ah? Saan mo nakuha ang profile ko? Suggested friends, tadhana yata ang naglapit sa atin ulit sa FB. Akala ko hindi mo na ako kilala eh. Doon nagsimula ang mahabang usapan. Nagkamustahan kami tungkol sa aming mga pamilya. Nalaman ko na may asawa na rin siya, si Micah. May isa na rin silang anak. Pareho kaming may kani-kaniyang buhay, may kani-kaniyang responsibilidad. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unting nawawala ang pagiging formal. Bumabalik ang mga dating tawagan, ang mga dating biruan na kami lang ang nakakaalam. Naaalala mo pa ba noong tumakas tayo para lang manood ng sunset sa Esplanade? Tanong niya. Napangiti ako habang nagtitipa. Oo naman. Halos mapagalitan ako ni Mama noon kasi hating gabi na ako nakauwi. Hindi ko nakalimutan yun, Giselle. Sa totoo lang, kahit kailan, hindi kita nakalimutan, reply niya. Ate J, doon ako nagsimulang makaramdam ng takot. Takot, hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil sa pakiramdam na parang
Bumabalik ako sa pagiging 16 na taong gulang. Parang nakakalimutan ko na ako ay si Giselle na isang asawa at ina. Sa gabing yon, sa harap ng liwanag ng cellphone ko, ako ulit ang Giselle na umiibig sa lalaking nasa kabilang panig ng screen. Hindi namin namalayan ang oras. Madaling araw na nang matapos ang usapan. Pero bago kami nagpaalam, may huling siyang sinabi na nagpagulo sa isip ko hanggang sa paggising ko sa umaga. Sana hindi lang sa Facebook tayo mag-usap muli. Uuwi ako ng Iloilo sa susunod na buwan para sa business trip. Gusto kitang makita, Giselle. Kahit sandali lang. Hindi ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng gabing yon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang huling sinabi ni Harry. Gusto niya akong makita. Isang simpleng pangungusap pero ang bigat ng dala sa dibdib ko. Tumingin ako sa asawa kong si Robert na mahimbing ang tulog sa tabi ko. Si Robert, ang lalaking nagbigay sa akin ng seguridad, ang tatay ng mga anak ko, at ang taong hindi kailanman nagkulang sa pag-alaga sa akin. Nakaramdam ako ng matinding kurot ng konsensya. Bakit ako kinakabahan sa isang lumang pag-ibig? Bakit parang may kung anong excitement na gumigising sa dugo ko na matagal nang nanahimik sa loob ng ilang taon naming pagsasama ni Robert? Lumipas ang mga araw na tila naging routine na namin ang pag-uusap sa Messenger. Sa tuwing papasok si Robert sa trabaho at nasa paaralan ng mga bata, ang cellphone ko ang nagiging mundo ko. Doon, hindi ako ang nanay na naglalaba o ang asawang nagluluto. Doon, ako si Giselle na muling sinusuyo ng isang Harry. Nalaman ko ang tungkol sa buhay niya sa Maynila. Sabi niya, maayos naman ang buhay nila ni Micah, pero may kulang daw. Sabi niya, sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, parang naging mekanikal na lang ang lahat. Wala na raw yung spark na dati naming nararamdaman noong kami pa. Giselle, alam mo namang ikaw ang laging standard ko sa pag-ibig, di ba? Isang hapon na chat niya, habang nagtitupi ako ng mga damit. Kahit nung ikinasal ako, may bahagi sa akin na nagtatanong, paano kaya kung tayo ang nagkatuluyan? Napahinto ako sa pagtupi. Ang mga salitang yon, ang pinakamapanganib na maririnig ng isang babaeng may asawa na. Ang what ifs ng nakaraan. Sinubukan kong maging matatag. Sinagot ko siya na tapos na ang panahon namin na dapat kaming maging masaya sa kung anong mayroon kami ngayon. Pero ang totoo, Ate J, sa bawat pagtanggi ko, lalong tumitindi ang pagnanais kong maramdaman ulit yung kilig na tanging si Harry lang ang nakakapagbigay. Isang gabi, habang naghahapunan kami ni na Robert, biglang tumunog ang phone ko sa ibabaw ng lamesa. Nakita kong lumabas ang pangalan ni Harry sa screen. Mabilis ko itong kinuha at itinago, pero nahuli ako ng tingin ni Robert. Sino yun, ma? Gabi na May tumatawag pa sa messenger mo. Tanong ni Robert habang sumusubo ng kanin. Wala to pa. Yung dati kong classmate, nagtatanong lang tungkol sa reunion daw sa high school. Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako kay Robert ng diretso sa mata. Ang sakit sa dibdib, parang may nakadagan na bato. Pero mas matindi ang kaba na baka mabuko ako. Simula noon, naging mas maingat ako. Nilagyan ko ng password ang phone ko na dati naman ay laging bukas. Nag-iba ang kilos ko. Kapag magka-chat kami ni Harry, nakatalikod ako sa pinto. Kapag naririnig ko ang yabag ni Robert, mabilis kong nililinis ang recent apps ko. Naging dalawa ang mundo ko. Ang mundong totoo na kasama ang pamilya ko at ang mundong digital kung saan muling nabubuhay ang apoy namin ni Harry. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko, pero lihim ko ring inaasam. Giselle, nandito na ako sa Iloilo. Nakapag-check-in na ako sa isang hotel malapit sa Diversion Road. Pwede ka ba bukas? Kahit kape lang. Kahit 1 oras lang. Para lang makita kita sa personal. Please, huling-hiling ko na ito bago ako bumalik sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang message na yon. Alam kong mali. Alam kong kapag pumunta ako, tinatraidor ko ang tiwala ni Robert. Pero ang puso ko, Ate J, tila may sariling isip. Parang hinihila ako ng mga alaala ng Iloilo Esplanade.
ng mga sulat na itinago ko noon sa ilalim ng unan at ng mga pangakong napuputol na ngayon ay tila may pagkakataong idugtong muli. Kinabukasan, nagdahilan ako kay Robert. Sinabi ko na magkikita kami ng isang kumare para pag-usapan ng tungkol sa ibinebenta niyang mga produkto. Nagsuot ako ng damit na alam kong paborito ni Harry noon. Ang kulay asul na dress na lagi niyang pinupuri. Nag-ayos ako ng husto, mas matagal pa kaysa nung huling date namin ni Robert noong anniversary namin. Pagdating ko sa lobby ng hotel, tanaw ko na siya agad. Nakatayo siya malapit sa malaking bintana, nakatingin sa labas. Noong lumingon siya at nagtama ang mga paningin namin, tumigil ang mundo ko. Ang 10 taon na paghihiwalay ay tila nawala sa isang kisap mata. Lumapit siya sa akin. May daladalang maliit na bouquet ng paborito kong bulaklak. Giselle. Sa wakas, bulong niya. Ang boses niya, ganoon pa rin ang timpla, nakaka-hypnotize. Harry, hindi ko alam kung bakit ako nandito. Sagot ko, pero hindi ko may alis ang tingin sa kanya. Nandito ka kasi alam mong hindi pa tayo tapos. Matapang niyang sabi habang hinahawakan ng kamay ko. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Doon ko na-realize na ang kapal lang na plano namin ay isang malaking kasinungalingan. Sa isang tinginan pa lang, alam kong malulunod ako sa isang sitwasyong mahirap ng takasan. Dinala niya ako sa isang private na sulok ng coffee shop sa hotel. Habang nag-uusap kami, hindi na ang mga anak o asawa namin ang paksa. Ang pinag-uusapan namin ay yung kami. Yung mga pagkakataong nasayang, yung sakit ng paghihiwalay, at yung pagnanasa na nararamdaman namin sa bawat segundong magkatabi kami. Hindi ko na kayang itago to, Giselle. Mahal pa rin kita. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang hinahanap ko kay Micah. Pag-amin niya habang lalong hinihigpitan ang hawak sa kamay ko. Hindi ako nakasagot agad. Ang utak ko ay sumisigaw na umuwi na ako. Naisipin ko si Robert at ang mga bata. Pero ang puso ko sumasagot ng mahal ko rin siya. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, naramdaman ko na lang ang sarili kong tumatango at lumuluha. Harry, anong gagawin natin? May pamilya na tayo. Hikbi ko. Hinawakan niya ang mukha ko at tinitigan ako ng malalim. Huwag muna nating isipin ang bukas. Ngayon lang, Giselle. Hayaan mong ngayong araw lang, tayo muna ang magkasama. Inaya niya akong umakyat sa room niya. Sabi niya, gusto lang niyang makipag-usap ng mas private, malayo sa mga matang maaaring makakilala sa amin sa lobby. Alam ko na kung saan ito papunta. Alam ko na ang panganib. Pero sa puntong yon, parang nabulag na ako ng emosyon. Sumama ako sa kanya sa elevator. Habang paakyat kami, bawat tunog ng palapag ay parang hudyat ng pagtalikod ko sa aking pamilya. Pagpasok namin sa kwarto, hindi na kami nakapagsalita. Ang tanging narinig na lang ay ang malakas na pintig ng aming mga puso. Niyakap niya ako ng mahigpit, yung yakap na 10 taon kong hinintay. At sa isang iglap, ang mga halik na dati ay para lang sa asawa ko ay naibigay ko sa lalaking naging unang pag-ibig ko. Ito na ang simula ng isang lihim na relasyon. Isang relasyong binuo sa loob ng 4 na sulok ng isang hotel room sa Iloilo, habang ang mga asawa namin ay walang kamuwang-muwang sa panlolokong ginagawa namin. Doon sa kwartong yon, tila nawala ang lahat ng moralidad. Ang mahalaga lang ay ang init ng bawat isa. Pero ang mas matinding problema, Ate Jay, ay noong magsimula nang maghinala si Robert. Isang gabi, pag-uwi ko galing sa meeting ko kunwari, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala, madilim ang mukha at hawak ang tablet ko na naiwan kong nakalog in ang Facebook account. Nanigas ang buong katawan ko nang makita ko ang hitsura ni Robert. Ang tablet na hawak niya ay nakatutok sa mga palitan namin ng message ni Harry. Mga salitang, mahal kita, miss na kita, at ang mga detalye ng aming pagtatagpo sa hotel. Hindi ko magawang humakbang.
Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Sino si Harry Gizel? Mahinahon ang boses ni Robert, pero iyon ang uri ng kahinahunan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sino ang lalaking ito na sinasabihan mong mas saya ka sa piling niya? Hindi ako nakapagsalita. Humagulgol na lang ako sa iyak habang napapaluhod sa harap niya. Sinubukan kong humingi ng tawad. Sinubukan kong ipaliwanag na dala lang ito ng bugso ng damdamin. Pero huli na ang lahat. Ang tiwala na binuo namin ng maraming taon ay nagkapira-piraso sa loob lang ng ilang minuto. Sa gabing yon, lumayas si Robert. Iniwan niya ako kasama ang bigat ng aking kasalanan. Tinawagan ko si Harry. Umaasang siya ang magiging sandigan ko sa gitna ng gulo. Pero ang sagot niya ang mas lalong nagpadurog sa akin. Gizel, nalaman din ni Micah. Ayaw niyang makipaghiwalay at ayaw ko ring mawala ang anak ko. Hindi muna tayo pwedeng mag-usap. Itigil na natin ito. I'm sorry. At doon, Ate J, na-realize ko ang lahat. Ang muling pagbabalik ng damdamin sa Facebook ay isang panandaliang ilusyon lang pala. Ipinagpalit ko ang totoo at tapat na pagmamahal ni Robert para sa isang anino ng nakaraan na hindi naman pala kayang manindigan. Nawala ang asawa ko, nawala ang respeto ng mga anak ko, at sa huli, pati si Harry ay nawala rin. Nag-log out ako sa Facebook, pero ang sakit at pagsisisi ay hindi kayang burahin ng kahit anong delete o block button. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Gizel. Isang paalala na ang mga bagay na nagsisimula sa tago at mali ay madalas na nagtatapos sa pag-iisa at pait. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtambay sa ating munting sulok ng mga totoong salaysay. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Gizel na ang tunay na kaligayahan ay wala sa nakaraan, kundi sa pagpapahalaga sa kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang nakakaintriga at madamdaming kwento. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-confess. Ingat po tayo lagi.